Hello. Welcome back sa ating Business Finance class. So tayo na ay nasa Module 2, Introduction to Financial Management Part 2. Ako pa rin ang inyong guro, Romualdo Fernandez Redo. So kung kayo ay handa na, paki-ready ang ballpen at papel para sa mga importanteng notes. So, umpisa na natin. Narito ang most essential learning competencies ng Module 2. Number 1. Distinguish financial institution, financial instrument, and financial market. Number 2. Explain the flow of funds within the organization through and from the enterprise and the role of financial manager. Bago natin talakayin ang ating leksyon, tayo muna ay maglaro ng business logo quiz. Sa pamamagitan ng quiz na ito, inyong malalaman yung mga ilan sa mga kilalang financial institution sa ating bansa. So ako ay magpapakita ng logo. Sasabihin nyo lang yung pangalan ng kumpanya kung kanino yung logo. Bago natin umpisahan, gusto ko munang sabihin na itong mga larawang ipapakita ko ay hindi sa akin. So, gusto kong bigyan ng credit yung mga company na may-ari ng logo. Ito ang una. Meron kayong 10 segundo para mahulaan ang sagot. Ang tamang sagot ay Land Bank or Land Bank of the Philippines. Ito ang pangalawa. Bibigyan ko ulit kayo ng 10 segundo para mahulaan. So, ang BDO stands for Banco de Oro. Ito naman ang pangatlo. Meron kayo ulit 10 segundo. Ang ibig sabihin ng PNB ay Philippine National Bank. Ito ang pang-apat. 10 segundo ulit. Tama ba ang inyong hula? Ang sagot ay Sun Life.
Eto ang panglima. Bibigyan ko ulit kayo ng 10 segundo. Siyempre, ang sagot ay Social Security System. Yan ang ibig sabihin ng SSS. Ito naman ang panghuli. Bibigyan ko ulit kayo ng 10 segundo. Ang sagot ay Government Service Insurance System. Siyempre, kung may SSS sa private company, siyempre sa gobyerno naman, para sa empleyado ng gobyerno, mayroong GSIS. Definition of terms muna tayo sa topic na financial management. So, ang una nating i-define ay financial market. Financial market is a market in which companies sell new equity and debt security, and the only market in which the issuer is directly involved. So, 2 things lang ang kailangan yung tandaan dyan para masabi siya ay primary market. So, ang una is dapat new security ang i-issue dyan bago ka-i-issue lang ng company. Ibig sabihin, wala pang nagmay-ari doon sa security na yon. Pwedeng, pag sinabi natin security, pwedeng equity, ownership yon, o kaya debt, utang. So, kapag bago, i-issue siya for the first time, primary market ang tawag. So, i-issue sa kanila for the first time, primary market. And then, ang isa pa, ang mag-i-issue, ang directly involved dun sa issuance transaction is yung owner. Yung owner ng equity or debt security. Sila mismo ang magbebenta doon sa kukuha ng security. So, ang tawag doon ay primary. So, para mas maintindihan nyo, i-compare natin mamaya yan sa secondary. I-take note natin yung difference nila. Pero for the meantime, punta muna tayo sa public. Pangalawa, public offering. This is the sale of either bonds or stock to the public. So, pag sinabi natin public offering, i-offer yung debt security at saka equity security sa public in general. Kahit sino pwedeng makabili ng equity or debt security. Basta may pambili ng equity at saka may pang-invest. Bibili siya ng equity at saka debt security ng company na yon, ng issuer. Minsan kasi, yung debt at saka equity security, ini-issue na lang among themselves, yung mga may-ari din, para madagdagan yung kanilang ownership. O kaya, pag equity, o kaya sila na rin ang kikita ng interest kapag loan naman, kapag debt security. So, sila. Pero, pag sila sa kanila ibinenta, hindi yun man natin matatawag na public offering. So, para matawag na public offering yun, sa mga public, sa general public i-offer yung security. So, kahit sino pwedeng bumili ng equity at debt security. Number 3, private placement. This refers to the sale of new security directly to an investor or group of investor. So, private ang tawag doon. So, yung opposite ng public is private offering or
private placement. So, kung hindi nila ibebenta sa public in general, so magpa-private placement sila. So, direkta sa mga investor or mga grupo ng investor. So, parang public offering versus private placement. So, parang ganun din ito. Yung una kanina, primary market versus secondary market. So, compare natin yung secondary market sa primary market na na-define na natin kanina. Anong ibig sabihin ng secondary market? It is a financial market in which pre-owned security are traded. So, ibig sabihin, nabili na dati yung security, debt or equity security. Nabili na dati, may nagmay-ari na dati ng security ngayon, tapos ibebenta ulit. So, ang tawag doon ay secondary market. So, parang yung primary market, brand new. So, pag brand new security, ang ibebenta mo, primary market yon. Pero kapag ukay-ukay na, pre-love goods, hindi, goods, goods, pag kinumpare natin sa goods, pre-love equity, meron nang nagmay-ari dati sa secondary market na ang tawag doon. Next, money market. Ano naman ang ibig sabihin ng money market? It is a financial relationship created between suppliers and users of short-term funds. So, money market ang tawag kapag short-term relationship ng supplier at saka buyer security, no? So, ang opposite naman ng money market is of course yung capital market. Kasi ang relationship naman ng supplier at saka users ay usually ay long term. So, pag short term fund, yung money market. Pero kapag ang terms ay hindi na short term, medyo mas mahaba na, ang tawag doon ay capital market. So, halimbawa, pag isang buwan lang, ilang buwan, hindi mag-exceed ng 1 year, money market yon. Pero pag tumagal na, nag-exceed ng 1 year, capital market. So, let's define financial system. Financial system links the savers and the users of funds. The savers of funds whose cash inflow are greater than cash outflow are willing to lend the money to earn more. The financial intermediaries is an institution or an individual that serves as a middleman among the savers and the users. So, parang may tatlong party dito, no? Una is yung savers of fund, yung may excess na pera na willing siyang i-invest para mas kumita. Pangalawa is yung user of fund. Siya yung nangangailangan ng pera na ang assumption is gagamitin sa business para kikita din siya. And then, yung middleman, yung nasa gitna nila, yung maglilink sa savers of fund at saka user of funds. So, anong tawag natin doon? Financial intermediaries. So, ang financial intermediaries ay mga financial institution. So, ang ginagawa ng financial institution or financial intermediaries, kinukuha niya yung pera ng savers. Kaya gusto niya mag-deposit sa kanya. Kaya usually yung financial intermediaries ay mga bank. So, kunin niya yung pera ni savers, mag-offer siya ng interest, tapos ipapaloan naman niya kay user sa nangangailangan ng fund. So, para ma-illustrate, mas magandang maintindihan yung definition ng financial system o yung setup ng financial system, mayroong diagram sa susunod na slide.
So ito yung sinasabi natin kanina na three parties dun sa financial system. So we have yung savers of fund. So sino-sino ang savers of fund? Ang savers of fund natin sabi natin, meron siyang yung outflow niya, ay yung inflow niya mas marami kumpara sa outflow ng cash. So may natitira siya. Kaya siya may natitirang cash siya, kaya siya tinawag na saver, di ba? Mas marami yung nakukuha niyang cash, yung kita niya, kaysa sa expenditure niya. So may naiiwan. So siya si saver of fund. Ngayon, anong gagawin niya doon sa na-save niya? Siyempre, willing siyang i-invest. Gagamitin sa as investment para mas lalong kumita, at dadami pa yung kanyang saving. Kasi nga, kumikita na. So, sino-sino yung mga tinatawag nating savers o household, yung mga nasa bahay na nagtitipid, individual. Sino individual niya? Pwedeng businessman, pwedeng employee, etc. etc. Corporation. So, pwede rin corporation. Yung corporation, mas malaki yung kinikita niya kaysa sa kanyang expenditures. Government agencies, ganun din. Halimbawa, yung LGU. Ayan, mas marami siyang inflow of cash kaysa sa kanyang gastos. Kaya, kung ganun, may natitira sa kanya. So, para mas lalaki yung kanyang savings, i-invest niya. So, savers of fund ang tawag natin. Doon muna tayo sa last. And then, meron din tayo yung other party, yung opposite ng savers of fund, yung user of fund. So, sila yung mga nangangailangan naman ng pera. So, huwag kayong malito. Halos parehas yung savers at saka users of fund. O, depende lang kasi. Diba? Katulad mo, pwedeng ikaw ay saver, pwedeng ikaw ay user of fund. Kung depende lang kung anong yung sitwasyon mo. For example, may sobra kang allowance, o savers of fund ka. Pero kapag ikaw ay kinakapos, kulang yung allowance mo, so ikaw ay user of fund. Kasi kailangan mo ng pera ng iba. So, ang gagawin mo, dahil kulang yung pera mo, kukuha ka ng pera ng iba. Yun nga lang, mayroong cost o merong at the expense of magbabayad ka ng interest. Parang gano'n. So, yung hiniraman mo ng pera, kikita niya yun. Diba? Ikaw naman, willing ka magbayad ng interest kasi nga, kailangan mo talaga ng pera. So, ganun din. Sino-sino ang user of fund? So, pwede rin household siya kasi kulang yung mga gastusin sa bahay, individual and corporation. Ganun din, parang kulang yung sweldo, for example. And then yung sa corporation naman or companies, kulang yung pera na gagamitin sa operation nila, o sa government agency naman, kulang yung pera ng agency para ibigay yung lahat ng services ng kailangan. O parang ang pinakamagandang example niyan is ngayong pandemic. Umutang si President ng pera abroad para lang maibigay yung services na kailangan dahil hindi nagtatrabaho yung mga tao. So, pero kailangan nila ng pera, pambili, para mag-survive sila. Pambili ng food at saka basic necessities. Ayun, so wag malilito. Yung saver of fund at saka user of fund, halos parehas sila kasi nga depende lang sa situation, di ba? Depende lang sa situation nila. And then, para mag-meet yung user at saka savers of fund, ayan, pumapasok yung financial intermediaries. So, anong ginagawa ng financial intermediaries? Yung savings ni savers of fund, kukunin niya para ibigay sa nangangailangan ng pera para kumita rin siya. So, ganun. Kaya nga ang financial intermediary dun sa definition, tinawag siyang middleman. So, sino-sino naman yung financial intermediaries? So, pwede siyang bank, insurance company, stock exchange, stock brokerage firm, mutual funds. So, yan yung nilaro natin kanina, yung sa business logo. So, yung mga nilaro natin are usually banks, insurance companies, at saka mga mutual funds. Kaya, kung
pina-activity yung kanina. Financial instrument, when issued, can give rise to financial assets or a financial liability. So, dalawa lang ang magiging effect pag nagkaroon ng financial instrument. Ulitin natin, financial assets or financial liability. Alam niyo naman na ibig sabihin ng asset. Yung assets, properties, may benefit. While yung financial liability naman, it is an obligation. So, kailangan mong magkaroon ng outflow of resources later kasi babayaran. Diba? So, unahin muna natin yung financial assets. So, ano ang financial assets? Ito yung dalawa. The financial assets is cash, an equity instrument of another entity. So, parang investment yan, short-term investment. A contractual right to receive cash of another or another financial assets from another entity. So, parang receivable yan. So, asset yun, financial asset yun. Contractual right to exchange instrument with another entity under conditions that are potentially favorable. So, parang ano yan, yung mga i-exchange mo, yung mga example yan, yung mga goods for sale, di ba? So, pwede mong i-exchange. So, iyan yung mga financial assets. While ang financial liability naman is a contractual obligation to give cash or other financial instrument to another unit. So, pag ikaw ang magbibigay ng pera, financial liability yun. Katulad ng sinabi ko kanina sa earlier discussion natin, pag narinig nyo yung security or instrument, dalawa lang yon. It's either debt or liability, debt security or liability, or pwede naman siyang equity or capital or ownership yon. So, tapos na tayo sa liability. Kanina sa financial liability. So, paano naman kikita sa financial liability sa debt security? Kapag nagpautang ka, syempre, mayroong interest. No? For example, may excess fund ka, nag-iisip ka kung ipapautang mo ba yun o ibibili mo ng shares o i-invest sa isang company. So, pwede kang mag-acquire ng debt security. So, ibig sabihin nun, pinautang mo yung pera mo. Nakikita ka ng interest. Or, pwede kang bumili ng shares, ng equity, pwede mong i-invest. At, syempre, pag in-invest mo, kikita ka ng dividends. Ano ba yung dividends? Yan yung share ng owner or ng stockholder do sa earnings ng company. So, bibigyan ka ng dividend. In both way, kikita ka. So, let's tackle, kasi tapos na natin tayo sa debt security. Dito na tayo sa equity instrument or equity security. So, example of equity instrument, dalawa lang naman yun. Ordinary share capital at saka preference share capital. Mga bagong term na yan. Ang dating tawag dito sa ordinary share capital ay common stock. Please take note, common stock. Yung preference share capital ay preferred stock. So let us just distinguish yung two. So sa preference share capital or preferred stock, meron siyang priority sa distribution ng assets ng company sa claim dun sa asset. No? So, for example, ibebenta na o i-distribute na yung properties ng company, ibibigay muna yung claim ng preference shareholder, tapos kung ano lang ang matira, dun, yun kung ano man yung matira, yun lang ang paghati-hatian ng common shareholders or ordinary shareholders. So, aside from yung claim sa assets,
Ganon din sa claim sa, ganon din yung sa share sa income ng company, ng corporation. Mas mauuna rin bibigyan ng share ang preference share capital kumpara sa common. So, bigyan muna yung preference capital. Tapos kung ano yung matira sa common. So, parang ang ganda ng preference share, no? Lagi siyang nauuna sa distribution ng profit or ng dividends at saka sa distribution sa claim sa asset, sa distribution ng asset if in case na mag-liquidate na yung company. Pero hindi rin. Ang disadvantage nito ay hindi siya magpa-participate doon sa operation ng company. Ibig sabihin, wala siyang say doon sa management. So, nag-aantay lang siya ng kung magkano ibibigay sa kanyang share sa income ng company. So, while yung preference share capital ay may priority sa distribution ng asset at saka sa distribution ng share sa income ng company, ano naman ang meron sa common stock or ordinary share? So, ang sabi, sila daw yung real owner talaga ng company, yung mga common shareholders. They are granted voting right. So, ibig sabihin, meron silang right to participate in the decision making. Yung, sila yung may say sa company. So, buboto sila kung sino ang magiging president or CEO, etc. etc. Tapos, sila ang, ayun, sila ay magpa-participate sa management ng business. So, yun naman ang advantage ng sa ordinary share. Financial market is a market which people trade financial security. Financial market can be classified into comparative groups, primary and secondary market. So, ang classification ng market natin is primary saka secondary. Ano na ulit yung primary? Dito binibenta yung mga shares na ini-issue for the first time. Primary market. Pero yung mga pre-owned security, yung succeeding na pagbenta ng security na yon, yung mga pre-owned company, pre-owned security, yun na ang tinatawag mo. Pag second time na siyang ibebenta, yun ay secondary market na lang. So, let's discuss yung financial system. By the way, yung financial market is like an ordinary market, di ba? Wherein doon nagmi-meet yung buyer and seller ng security. Parang sa ano din sa ordinary market, 'di ba? So sa ordinary market ng goods, nandun yung seller ng goods pupunta siya doon para i-offer yung kanyang goods and services, and then si si nangangailangan ng goods and services naman pupunta rin siya doon sa market na yun para hanapin yung kailangan niyang goods and services. For example, yung palengke, 'di ba? Kailangan mo ng karne, ng isda, etc., etc. So pupunta doon sa wet market yung seller, tapos yung buyer pupunta din doon. So para siyang meeting place. So ganun din yung financial market. So yung gusto magbenta ng security dahil kailangan niya ng pera, and then yung isa naman kailangan niyang bumili ng security kasi gusto niyang mag-invest para dumadagdagan pa yung pera niya. So doon sila nagmi-meet. So ang tawag doon ay financial market. Ngayon, kung primary yan ay at saka secondary, depende na lang. Kung ang binibenta doon ay yung first time na i-issue security, debt or equity security, primary market ang tawag. Pero pag paulit-ulit na lang na bentahan at saka bilihan ng goods, secondary market na yun. Parang ukay, kumbaga sa goods. So let's discuss yung financial system.
So, start muna natin sa flow of security. Yung medyo mas yung hindi bold na arrow. Yun yung flow of security. So, yung flow of security, mag-start sa user of funds. User of funds. Yan. Dito sa letter B. User of funds. So, paano yung flow of security? Yung equity or shares, so paano? So, kailangan ng pera ni letter B. O, ang susundan natin ay yung flow of security, ah. So, ang gagawin niya ngayon ay mag-i-issue siya ng shares niya, ng security niya, equity ba man yan or debt, pupunta siya sa financial market, sa palengke ng mga security. So, i-offer niya doon, ibebenta niya, it's either equity or debt security. Tapos sa financial market, syempre, mag-a-attract siya, pupunta siya sa mga savers at saka suppliers of funds. So, para mabenta yung equity at saka debt security ni letter B, si financial market, lalapit siya sa mga savers at saka suppliers of funds, yung mga may pera. So, ibebenta niya yung debt at saka equity security. And then, si saver of fund naman sa kagustuhan niyang kumita, so pupunta siya sa financial institution. Tapos yung financial institution, ayan, magde-direct sa user of fund. Ibabalik na sa user of fund yung kanyang equity sa debt security. So, dito naman tayo sa flow of funds naman. So, syempre, saan ba nag-start yung fund? Nandito sa saver. So, nandito yung pera. So, baliktad naman siya. Opposite naman siya. So, yung fund, so, kung may pera si A, may pera siya na na-save, willing siyang invest, so pupunta siya ngayon sa financial market, maghahanap ng equity at saka debt security. Tapos dito sila sa financial market mag-meet ni B, user of fund. Tapos pupunta si B, the user of funds sa mga financing institution, and then sa financing institution pupunta kay savers saka user of fund. Parang opposite sila. Yung tingnan mo yung flow of security at saka yung flow of funds runs in an opposite direction. And then, pwede namang shortcut. Pwede namang hindi na daanan yung cycle na yun. Pwedeng si saver of fund, yung tinatawag natin private placement na. So, didirekta na siya kay user of fund. So, kung mayroon siyang savings, kakausapin niya si B, diretso na. So, ang tawag natin doon ay private. And finally, let's go through yung mga example ng financial institution. So, as mentioned dun sa game natin kanina, yung mga company na yun ay mga financial institution. So, they play a vital role sa ating financial system. So, ano ba yung mga financial institution na tinatawag natin, di ba? Nakita nyo dun sa diagram kanina, part yan, na yung mga financial institution, part siya ng ating financial system. So, number 1 is commercial bank. So, alam niyo naman na ang commercial bank. Individuals deposit funds at commercial bank which use the deposited fund to provide commercial loans to firms and personal loans to individuals and purchase debt security issued by firms or government
agencies. So, ganun ang ginagawa ng bank. Commercial bank. Dami-daming commercial bank dito sa Alaminos. I'm sure alam niyo na yan. Insurance company. Individuals purchase insurance. Pwede siyang life, pwedeng property insurance, pwedeng casualty insurance, and health insurance. For protection with insurance premium, the insurance companies pool these funds and invest the proceeds of various securities until the funds are needed to pay off claims by policy holder. So, nag-offer sila ng insurance, ng various insurance, tapos anong ginagawa nila doon sa binabayad ng mga kumukuha ng insurance, i-invest daw nila hanggang sa lumaki yon at kailangan na nung nag-invest yung kanyang binigay ng pera sa insurance company. Next is mutual funds. Mutual funds are owned by investment companies which enable small investors to enjoy the benefits of investing in a diversified portfolio of securities purchased on behalf by professional investment manager. So, ito yung mutual fund na tinatawag natin. Dati kasi ang investment is para lang sa mga mayayaman. Kasi kailangan mo ng malaking pera para makapag-invest. So, ngayon, mutual fund, kaya nga mutual fund kasi parang i-divide yung amount ng required investment sa mga individuals para hindi masyadong mabigat. So, ngayon, pwede nang mag-invest as low as 5,000 sa mutual fund. So paanong ginagawa ng mga company? So, iniipon nila yung investment from various investors until na maipon yung required amount, tapos sa kanila i-invest kasi mas malaki yung amount, mas malaki yung return, yung rate of return. Ganun sa investment. So, mutual funds ang tawag. Instead na isa lang ang mag-i-invest ng, for example, 5 million, yun, yung 5 million, hahati-hatiin sa ilang individual. So, let's say, 10,000 na lang sila, parang gano'n. So, parang group investment. Mutual fund ang tawag. Next is pension fund. A fund from which pensions are paid, accumulated from the employees and employer. So, pwede rin yan, di ba? Para sa mga employee. Pension fund. So, nagko-contribute yung pwedeng silang dalawa, yung employees ay yung employer, nag-accumulate sila ng fund para sa retirement or pension ng kanilang mga employee. And yung last is other financial institutions such as GSIS, Social Security Investment, UTIF, etc., etc. So, this is the last slide. Thank you very much for watching. I am still your teacher for this semester, Romualdo Fernandez Fredo, saying, God bless.